mga shot dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Muling nailigtas ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas Never Say Die attitude comeback from the host country na Saudi Arabia. Good news naman para sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas laban sa defending champion na Australia. Ano nga bang good news? Pag-usapan talakayin po natin yan sa video ito. Matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout ay nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Muling pinatunayan ni Justin Brownlee nang iligtas niya ang Gilas Pilipinas sa isang bakbakang dikitan laban sa host country na Saudi Arabia. Matapos nga po ang kanilang panalo 95-88 para umabante ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025 dyan nga po sa loob ng King Abdullah Sports City dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Pinakita ni Justin Brownlee ang isang tunay na never say die spirit nang magsalpak siya ng isang mahalagang 3-pointers. Meron pa pong 3 segundo ang natitira sa nasabi pong bakbakan para itabla ang laban 79 all at kompletohin ang pagbabalik ng national team mula sa 71-77 na lamang ng host country na Saudi. May 1 minuto at 24 na segundo pa ang natitira sa regulation. Sa nasabing sequence, nakita si Justin Brownlee na isang classic Justin Brownlee. Kahit na may mahigpit na nakalatag na depensa para sa kanya, nagawan pa rin niya ng pamamaraan para ipasok ang nasabing 3-pointers. Kaya naman, dinala ni Justin Brownlee ang laban sa isang overtime win. At sa nasabing panalo, nakakatuwa nga po ni Justin Brownlee sina Kevin Kiambao, Dwight Ramos at etong si AJ Edu. In the 5 minutes overtime, sapat yan para patahimikin ang home crowd para na din sa kanilang inaasam na quarterfinals para nila sagupain ang 2 times defending champion na Australia this coming Wednesday. Sa nasabing panalo nga po ng Gilas Pilipinas, nagtapos ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Tangan ang kanyang 29 points, 11 of 16 from the field and 3 of 5 from the 3-point line. Nadagdag pa dyan etong magandang performance ni Kevin Kiambao matapos nga po siyang magambag ng kanyang 17 points. Kasama na rin po dyan ang isang 3-pointers ng 2 minuto at 1 segundo sa overtime para bigyan ang Gilas Pilipinas ng 90-81 na kalamangan. Si AJ Edo rin maganda naging ambag para sa ating pambansang kupunan matapos nga po siyang magbuhos ng kanyang 17 points. Si Dwight Ramos meron din pong 13 points, 10 rebound. May isang follow-up pa po dyan. Ito nga pong si Dwight Ramos para makompleto ang 6-0 run ng Gilas Pilipinas sa overtime. Narito po mga top scorer ng Gilas Pilipinas. Pinangunahan siyempre ng ating naturalized player na si Justin Brownlee matapos nga po siyang magbuhos ng 29 points, 5 assists, 4 rebound, 1 block. At siyempre si AJ Edu na mayroong 17 points, 11 rebound, 4 assists, and 1 block. At sana maging consistent lang itong si AJ Edu laban sa Australia. May kalalagyan dito itong defending champion na Australia. Ito din si Kevin Kiambao. Nagbuhos din siya ng kanyang 17 points. Sinamahan niya ng pagpitas ng 3 rebound, 3 steal, at 2 assists. Ito pa, yung 2 rebounder ng Gilas Pilipinas na sina Scottie Thompson at Dwight Ramos ay mayroong pong 13 points itong si Dwight Ramos. Sinamahan niya ng pagpitas ng 10 rebound at meron din 3 assists at 1 block. Si Scottie Thompson, 4 na puntos lang ang kanyang ginawa pero nagpitas ng 10 rebound, 4 na assists at 1 steal. And mga shooters, no, let's pray and what to see to our Gilas Pilipinas laban sa defending champion na Australia. Yan ang ating kailangang ipagdasal at kailangan malagpasan ng ating pambansang kupunan. At ito, good news nga po, magiging laban ng Gilas Pilipinas laban sa Australia. Sa Gilas Pilipinas fans na ayaw nga pong magpuyat sa nasabing laban, ang ating pong pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas dahil inilabas na nga po ng organizer ng Jeddah ang time schedule ng magiging bakbakan ng Gilas Pilipinas at ng Australia. Matapos nga po ang late na laban ng Gilas Pilipinas, isa pa lang dyan ang maaga ang kanilang naging laban kontra sa Iraq. Pero ngayon laban ng Australia at ng Gilas, good news po ito.
Kasi magiging laban nila bukas, Wednesday, 2 p.m. po dyan sa Jeddah at 7 p.m. naman dito sa Pilipinas. Kaya naman, wala nang mapupuyat na Gilas Pilipinas fans. Siyempre, iisa ang ating hangarin, iisa ang ating mindset, iisa dapat ang ating susuportahan at iisa ang gusto nating mangyari, ang manalo ang ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas laban sa defending champion na Australia. At pag nangyari yan, pwedeng mag-rematch etong Chinese Taipei at ang Gilas Pilipinas. Kung mananalo naman ang Chinese Taipei laban sa kanilang makakatapat na Iran na wala pa ring talo sa Group B. Tinalo din ng Iran ng Japan. So let's see what happened bukas. Kapit bayan, dasal para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panunod. Ano man po ang inyong maging opinion? Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina